Alam ko na ang bawat gising ko ngayon ay kakaiba na kaysa dati. Kung dati, sabi ko parang normal lang na, Lord, thank you sa umagang ito na nagising ako. Pero this time talagang super salamat Panginoon na patuloy niyo po ako binibigyan ng karagdagang buhay at karagdagang kalakasan. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi yung pinag-pray natin bata, yung anak ni Ate Joanne. Diba? Nung una may mutasyon sa puso at talagang pinagalingan ng Panginoon. Ngayon naman, na-hospital yung bata pero nakalabas na. Tapos may nagdudumi din ng dugo pero hindi naman palagi. And we are claiming na, sabi nag-voice message sa akin, Mama Nina, don't worry, I'm already okay. Sabi niya gano'n. So, I believe na ang Diyos ay patuloy na kumikilos, hindi siya nagbabago, patuloy siya nagpapagaling noon, ngayon at magpakailanman. Kasi alam ko ang Panginoon ay buhay, na sa bawat pagtawag natin sa Kanya, siya ang Diyos na tumutugon ayon sa kaparaanan pa rin niya, ayon pa rin sa kalooban niya. Kaya sa Diyos ang papuri sa lahat ng pagtugunan sa ating mga panalangin. Amen. Amen. Ano pa po? Meron pa? Wala na? Ay, lagi naman po ako salamat sa ayun, salamat sa Panginoon. 20 years old na ako. Kalagay nga noon. Yun na. 30 na. Salamat sa Panginoon. Mas magpapasalamat po pag umabot pa ng 300. Sige po, kung meron pong gusto magbigay sa gawain ng Panginoon, ito. Next ko na. Next ko na kasi. Open na lang. Masila si Maria. Sabi ko may lies. Sabi siya. Sige po, panalangin po natin itong mga kaloob na ito. Lord God, salamat po sa kakayahan na meron kami para mapagbigay po sa iyong gawain, Lord God. Patuloy niyo pong pagpalain ng mga kamay nito, Panginoon. At patuloy po rin namin dalangin na gamitin niyo kami bilang daluyan po ng pagpapala. Hindi lang sa simbahan ito, kundi sa marami pang tao, Diyos. Patuloy namin dalangin na mamultiply po ito, magamit lamang po sa gawain mo, Diyos, at hindi sa kapakanan ng sino man o sa agenda ng sino man, bagkos magamit ito sa pagpapalaganap lamang po ng iyong salita, sa pagsususin ng gawain mo, Lord God, at sa mga kakailanganin namin dito sa Iglesia, Panginoon. Patuloy namin dalangin, Lord God, na hindi po kayo magsawang pagpalain kami sa lahat po ng pagkakataon. Maraming salamat po. Ito po kami sa magdala sa pangalan ni Jesus. Amen. Handa na po tayo makinig ng salita ng Diyos. Amen. Hanggang gising pa tayo, no? Sige po, title po ng pag-usapan natin ngayong gabi. Holiness or hypocrisy? Hypocrisy. Pagiging banal o pagiging hipokrito? Pagiging totoo o pagiging peke? So, yan po yun. So, nandun pa rin po tayo sa series ng about revival. So, sabi po dyan, revival begins in the house of God. At makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng unang Pedro, chapter 4, verse 17. Nandiyan po yung verse, may Bible po sila. Diyan na po tayo. Unang Pedro chapter 4 verse 17. Diyan na po tayo. Tayo po tayo. Ang pag-alam po sa salita ng ating Panginoon. Basahin ko na lang po. Dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa mga bayan
ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kayang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Basahin ko po in English. The time has come for judgment to begin. God's own people are the first to be judged. If it start with us, how will it end with those who do not believe the good news from God? Panginoon, patuloy namin dalangin sa pagdinig at pag-aaral po ng inyong salita, ang pagsama po ng Banal na Espiritu, Panginoon. Hayaan niyo, Lord God, na ma-interpret namin itong salita mo, Lord God, hindi sangayon sa karunungan ng tao, kundi ayon sa karunungan ng Banal na Espiritu, Panginoon. We continue to believe na ang Banal na Espiritu ang siyang aming taga-intercede, Panginoon, taga-pagpaliwanag ng mga misteryo, Panginoon, ng hiwaga ng iyong salita. At binubuksan po namin ang aming mga puso, Lord God, na ma-receive namin, Panginoon, ang mensahe niyo po sa gabing ito. Maraming salamat po sa inyong kapurihan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapunod po tayo. So yan po, holiness or hypocrisy. Alam niyo naman po yung tagalan ng hypocrisy, no? Medyo mabigat na salita, pero yan ay pagiging hipokrito or hindi pagiging totoo. Kapag po pinag-uusapan po natin yung revival, madalas pong iniisip natin ito. Ayan. Ewan ko kung yun yung naisip nyo. O baka kilala nyo yan. Natatawa lang ako doon sa mga tarpaulin ng mga revivalist. Tawag na siya, revivalist. So pag sinabing revival, yan po yung unang pumapasok sa isip po ng maraming tao. Nandiyan po yung maraming taong maawit. No? Mga dekalidad po ng mga worship team. Tapos masasabi natin mga kilalang mga preacher sa ibang bansa. Meron din naman po yan dito sa Pinas. Meron silang prayer revival. Meron silang revival Sunday. Hindi ko alam kung every Sunday yung revival nila. Ano yun? Every week namamatay. Kaya kailangan every week nire-revive. Meron din naman sa atin yan sa GIL. Yung prayer meeting po nila. Tawag nila din is prayer revival. Nanonood ako ng kanina. So yan. Pag sinabi pong revival, yan po yung una pong mapasok sa isip natin. Isang malaking pagtitipon, merong matinding worship, merong mga sikat ng mga pastor, ng mga speaker, at marami pong tao at halo-halo ang emosyon. Pero iba po yung sinasabi ng Biblia pag sinabing revival. Sa Bible po, itong interpretation ng revival. Revival is not about excitement. It's about exposure in repentance. It's about exposure and repentance. Pag tinignan po natin yung verse na binasa natin kanina sa unang Pedro chapter 4 verse 17. Makikita po natin doon saan nagsimula yung paghuhukom. Saan daw po nagsisimula yung paghuhukom? Sa bayan ng Diyos. Judgment begins in the house of God. Sabi nga po na simula nung dumating po yung Banal na Espiritu, nasa mga huling araw na po tayo. So sa huling araw po, sa Iglesia ng Diyos, sa bayan ng Diyos, sa ating mga Kristiyano magsisimula ang paghuhukom. Pag sinabi pong paghuhukom, yung word po na ginamit nun sa judgment ay hindi yung judgment about sa pinaka-final, kundi ito po ay paglilinis, pagbabago, pagdadalisay, pagpupurga. Familiar guys sa word ng pagpupurga, pinupurga, yun. Yun po yung ibig sabihin po ng judgment na binabanggit dun sa verse natin. Merong paglilinis, merong pagbabago, merong pagpupurga. So magsisimula daw po yung mga bagay na yun sa atin, dito sa church, sa Iglesia ng Diyos, sa bawat Kristiyano. Parang yung isang iglesia po ng Panginoon, parang siyang babaeng ikakasal. Inihahanda siya, pinagaganda siya, as imperfect, mini-make-upan, para mas talagang maganda siya. Para pagharap niya dun sa groom niya, presentable siya. Sino ba yung groom ng simbahan, ng iglesia? Walang iba kundi si Jesus Christ. No? At kaya po, tayo po ay nasa mga huling araw na, sa panahon po natin mangyayari itong mga bagay na ito. So muli po, ang judgment po ng Lord, magsisimula siya saan? Sa ating mga Kristiyano. Huwag mo nang sabihin sa church, no? Sa akin na lang. Magsisimula ang paghukom ng Panginoon sa akin. Hindi sa gobyerno,
Hindi sa mga kriminal, hindi sa mga immoral, kundi sa iglesia, sa tahanan ng Diyos. Kaya po sa gabing ito, huwag po nating tingnan yung labas. Huwag tayong tumingin sa ibang tao sa labas. Huwag tayong tumingin sa korupsyon ng mga politiko. Huwag natin tingnan yung immorality ng mundo. Tumingin tayo sa salita ng Diyos at gamitin natin siyang salamin para makita natin kung ano yung kalagayan natin. Revival will not begin out there until revival begins right here. So bilang unang punto po, the greatest hindrance to revival is not the world, but the church. Kung naiintindihan nyo, nakakalungkot, pero yun po yung katotohanan sa panahon natin ngayon. We are asking for revival, we are praying for revival, pero ang malaki daw pong hindrance o malaking balakid kaya walang revival ay hindi dahil masama yung mundo, kundi dahil yung church. Tayo po, marami tayong reklamo sa mundo. Sinasabi natin, sobrang dumi na ng lipunan natin, sobrang daming kabataang naliligaw, tapos kabi-kabilayang balita na patayan, krimen, no? Kanino po sinisisi yung mga ganong bagay na nangyayari? BBM. Sinisisi yung gobyerno, lalo na yung mga hindi bumoto sa kanya dati. Galit na galit. Ayan ba? Ayan ba? Diba? Madalas sinisisi natin sa gobyerno. Sinisisi natin sa presidente bakit ganito yung nangyayari sa paligid natin. Pero ang tanong po, bakit walang liwanag ang mundo? Dahil ba masyadong madilim? O dahil patay yung ilawan ng iglesia? Pag-isipan po natin yung tanong na yun. Bakit walang liwanag ang mundo? Bakit nabubulok yung mundo? Dahil walang asin. Sino ba yung asin ng mundo? Sino ba yung liwanag ng mundo? Mateo chapter 5, verse 14 to 16, o 13 to 16. Kayo ang asin. Pagdating sa 14, kayo ang liwanag ng sanlibutan. Kayo ang asin at liwanag ng sanlibutan. Tayo ang asin at liwanag ng sanlibutan. Kung madilim po ang mundo, hindi po yun kasalanan ng mundo, na madilim ang mundo. Kasalanan po yun ng ilaw, dahil hindi siya nagliliwanag. So, hindi po problema yung dilim, ang problema yung ilaw na ayaw magliwanag. Ganda nung ginamit ni Jesus doon, yung asin na walang alat. Pag wala ka ng alat, tatapon ka, tatapak-tapakan ka na lang. Kasi wala ka ng saysay, wala ka ng purpose. Well, tayo po, tinawag mga Kristyano, meron po tayong mission, meron tayong purpose. Nabanggit po ito ng isang, hindi na babanggitin. Sabi dito, the world is not evangelized because the church looks just like the world. Ibig sabihin po, yung simbahan ng iglesia o iglesia ng Diyos na dapat iba sa mundo is kapareho na ng mundo, kamukha na ng mundo. Para po makahikayat ng maraming miyembro, gagawa yung isang church ng mga activities na hihikayat sa maraming tao. Pero yung activities ba na yun ang makakapagligtas sa kanila? Especially po ito sa mga kabataan, sa youth, sa mga kabataan. Madaling mahikayat ang mga kabataan, madaling mag-strategize kung paano makahikayat ng kabataan. Pero yun, kung doon lang tayo magbabase, hindi po yung activities na yun yung makakapagligtas sa kanila. Ang makakapagligtas sa isang tao ay walang iba kundi yung gospel ng Diyos. Gospel ang babago sa buhay nila. Gospel ang babago sa buhay natin. Kaya po sa mga nagtuturo po ng salita ng Panginoon, so may mga handle po ng Bible studies, so may mga group po, turuan po natin silang makita nila yung kalagayan nila sa harap ng isang banal na Diyos. Lead them to repentance. Marami po kasi ngayon yung ang meta nila is hayaan mo sila na ma-feel nila na they are loved dito sa church. Hayaan mo silang makita nila na dito sa simbahan may nagmamahal sa kanila. May companion sila dito, may kakampi sila dito. Diba? May mga praises pa tayo dyan na nakikita ng Diyos yung loha mo. Bawat patak ng loha mo nakikita ng Lord. Diba? Para lang mahikayat yung isang tao. Pero hindi natin na ituturo sa kanila na pag namatay ka ngayon sa kasalanan mo, impyerno ka. Nahirap ituro.
Pero yun po ang katotohanan. Yun po yung tinuturo sa atin na dapat natin pinapahayag. Na kung mamamatay ka ngayon na wala kang pagsisisi, may impyerno ka. Well, sasabihin mo, Brian, bata pa naman yun eh. Mga youth pa yun, hindi nila mauunawaan yun pag yung agad yung tinuro mo. Wala pong pinipiling edad ng kamatayan. Mapabata ka man, mapamatanda. Hindi natin alam, hindi natin tiyak kung kailan darating yung kamatayan. Kung pinaplano mo na, tsaka mo na siya sharean ng about sa kalagayan niya sa harap ng banal na Diyos, baka mahuli po ang lahat. Ituro po natin yung degree ng kasalanan ng tao sa sino mang tao nakakasalamuhan natin. Kagaya po ng pinag-aralan natin last week, without repentance, there is no restoration. Kahit ikaw biyayaan ka ng Panginoon na mabuhay ka ng sabihin natin 300 years old, no? 300 years old ka na buhay dito sa mundo. Tapos sa 300 years na yun, church ka ng church. Pero hindi ka nagsisi, hindi ka nagrepent. Pag namatay ka sa kasalanan mo, impyerno ka pa din. Marami pong church hindi tinuturo ito. Hindi po kailangan maging appealing ng church sa mundo. James chapter 4 verse 4, sa Santiago chapter 4 verse 4, anong sabi po diyo? James chapter 4 verse 4, do you not know that friendship with the world is enmity to God? Ang sino mo nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. So dapat ang church iba siya. Hindi mo pwedeng gawing mas attractive yung church para makahikayat ng tao. Dapat hindi pwedeng maging medyo worldly yung church. Dapat banal ang church. Kagaya nga po ng example natin kanina sa isang babaeng kinakasal. Dapat wala siyang bahid, wala siyang karumihan. Well, ito yung strategy ng maraming mega church, kaya dumadami sila. Ito yung mga topics nila, ito yung mga lesson na tinuturo nila. Hindi sila tuturo ng kasalanan. Kaya effective siguro to para dumami tayo. Sabi ko dito, we need shepherds who feed the sheep, not clans who entertain the goats. Kailangan po natin ng mga pastol na magpapakain sa mga tupa. Hindi na mga clown, mga joker na mag-i-entertain lang po sa mga tao. Pag ganyan po yung kalagayan natin, pag naging clown tayo, entertaining the goats, nagpo-produce lang po tayo ng mga false converts. Marami tayo, pero hindi naman, wala namang katiyakan sa kanilang kaligtasan. So bilang unang point, ano yung unang point natin kanina? The greatest hindrance to revival is not the world but the church. So kailangan iba po tayo. Pangalawa po, God will purge His people before He revives them. Yung purge po dyan is yung pagpupurga. Pupurgahin ng Diyos yung kanyang bayan bago niya ito muling buhayin o i-revive. Revival is not God making us happy. Nasulat niyo na yan. Sabi dito, balikan natin. Revival is not God making us happy. Revival is God making us holy. Sabi po ng Malakay chapter 3 verse 2 to 3. Yan yung verse kanina. Malakias chapter 3 verse 2 to 3. Ngunit sino ang makakatagal pagdating ng araw na iyon? Sino makakaharap kapag nagpakita na siya? Para siyang apoy na nagdadalisay sa bakal at parang sabo na may matapang na sangkap. Darating siya at mahupong tulad ng isang tagapagdalisay ng pilak. Dadalisayin niya ang mga anak na lalaki. Hindi ba yan? Sundan yan. Hindi na natin sa ano pong sinasabi dyan? Ang Diyos po natin para siyang ano yung sa Tagalog? Ang ating pong Diyos sa English is a judge, like no one who refines and purifies evil. So, ang Diyos po ang magdadalisay sa atin, maglilinis po sa atin. So, gusto natin ng revival. Amen po? Gusto natin ng revival dito sa church. Kung gusto po natin ng revival, expect fire. Expect breaking. Expect purging. Kung gusto natin ng muling revival, expect po natin yung mga fire. Pagdalisay, paglilinis sa atin po.
So, may kita natin dito, papatayin ng Diyos yung mga pride natin. Ilalantad ng Diyos yung mga pagiging hipokrito natin. Bubunutin niya yung mga idolo natin, yung mga idols natin sa puso. Ganun po yung gagawin ng Panginoon. He will purge us. Para po luminis ang ginto, kailangan dumaan siya sa apoy. At para luminis ang isang iglesia, kailangan niya dumaan sa pagsubok at pagsunog ng kasalanan. At yan po yung kalagayan nila Pedro sa unang Pedro na binasa natin kanina, 1 Peter chapter 4, verse 17. Ayun po yung kalagayan ng iglesia ng panahon ngayon. Dumadaan po sila sa matinding pagsubok, matinding purging, matinding refinement ng Lord. So magtaka po tayo pag nasa church po tayo na ang turo sa atin ay puro tungkol sa atin na hindi nagko-convict ng kasalanan ng tao. The church is filled with goats who think they are sheep. Revival comes when God exposes the difference. Puno daw po ang iglesia ng mga piling Kristiyano o kala nila Kristiyano sila. Pero God will expose kung ano ba yung pagkakaiba. Bilang pangatlong punto po, 6 kasi ito. False revival versus true revival. Anong pinagkaiba ng false revival sa totoong revival? So wag po tayong maloko dahil hindi po lahat ng excitement ay revival. Kagaya ng mga poster kanina, hindi lahat ng revival conference ay talagang revival. No? False revival, anong pinagkaiba nila? False revival po is emotional hype. May kita mo napakaraming taong umiiyak, napakaraming taong nagtataas ng kamay because they are emotional. Tapos musically driven, magagaling yung banda. Ang talagang kumpas pa lang ng piano is kikilabutan ka na, piling mo nandun ang Lord. Pero walang repentance. Umiyak, nag-altar call, umiyak, nadala sa kanta, pero walang pagsisisi. Tawag po din is false revival. True revival naman po, meron siyang brokenness, meron siyang holiness, at merong deep repentance before the Holy God. Kung wala tayong brokenness, wala tayong kabanalan, wala tayong pagsisisi sa Panginoon, hindi po talaga tayo tunay na revive. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Sabi po ng Panginoon doon, if my people will humble themselves, pray, and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and heal their land. Kung ang mga pambayan daw po ng Diyos ay magpapakumbaba, mananalangin na tatalikod sa kanilang mga kasalanan, papakinggan sila ng Diyos at pagagalingin ng kanilang bayan. So, 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Sabi ni John MacArthur, revival is not adding numbers to the church. Revival is when the church itself is reduced to holiness. So, ibig sabihin, Brian, hindi pala paramihan ng membro para mo masabing ang isang church ay may revival. Hindi po. So, hindi siya paramihan ng membro. Ito po ay papanalan ng membro. At marami nga ayaw dyan pagdating sa pagiging banal kasi ayaw nating pinipigilan sa mga nais natin. Mas gusto nating sinusunod yung gusto natin, naririnig yung mga gusto nating pakinggan, ayaw nating sumunod sa Panginoon. Well, kung wala pong holiness, walang revival. Mas nais po ng Diyos yung isang maliit na iglesia na puro tapat kaysa isang malaking crowd na puno ng lights and sounds pero punong-puno ng kompromiso. Di baling kaunti yung nasa isang iglesia, basta lahat po yun ay tapat. Kaysa isang malaking church, napakalaking simbahan, pero lahat ng tao din is nagko-compromise. Hindi ko alam kung familiar po kayo sa mga churches po na ito. Papangalanan ko na sila. Sa Amerika kasi mga yan. Elevation, yan. Yan yung elevation, sabi niya, I am God Almighty. Siya daw ay Diyos, little gods. Joel Austin naman po ito, nagpipreach naman po siya, hindi siya nagpipreach ng sin. Wala kayong maririnig na sin sa preaching niya. Puro God will fight for you, God will bless you, God is happy for you, puro ganun ang preaching niya.
Bethel naman po, demonic yan. Tsaka yung Hillsong. So, ewan ko kung familiar kayo dyan. So, una tayo lumayo. Dito tayo sa Pinas. Ayan, si Bo Sanchez sa The Feast. Kinopya niya yung ano natin, yung ginagawa po ng isang Christian church, yung banda, worship, gano'n. Pero may mga santo sila. Yung pinagkaiba natin sa yung mga pati yung pagtuturo, kuha-kuha nila yung style. Tapos ito si Oras ng Himala. Apostol daw po siya. Pero sa panahon po natin ngayon, wala na pong apostol. Ang apostol po nasa lumang tipan po. Wala na pong apostol ngayon. Nangungusap ang Panginoon sa atin sa salita lamang po ng Diyos. Tapos El Shaddai, sinong galing dyan? May panyo ako niyan. Ang dami-dami niyan nila. Tapos yung kay Kibuloy, ito, Kingdom of Jesus Christ. Diba? Napakarami po nilang miyembro. Libo nga yan eh. Thousands yan. Yung mga miyembro niya. Tapos may mga satellite churches pa yan. At every week ata may revival yan. Pero kung pag-aaralan po natin yung mga doktrina nila, do your own studies. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ko. Pag-aralan nyo mismo kayo kung ano po yung matututunan natin. Ano yung mga doktrina ng mga churches na ito. At ano yung tinuturo nila patungkol sa Panginoon Jesucristo. So learn their doctrines. Diyan natin makikita ano yung false at true gospel. Pang-apat po, judgment begins in the house of God. Magsisimula po muli yun sa atin, sa bawat isa po sa atin. So ngayon umusap ang Panginoon sa atin. Kung may kasalanan tayong itinatago, ilalantad niya yan. Kung may ministry tayo pero punong-puno tayo ng pride, kayabangan, aagawin niya sa yan, babasagin niya yan. Kung meron tayong hypocrisy, kung meron tayong pagpapanggap, huhubarin niya ng Panginoon. Darating yung mga araw nito pag hindi tayo nagsisi. Hindi ko po alam kung may mga nababalita kayong mga pastor o leaders po na nahuhulog sa kasalanan. Pero kung titingnan natin yung mga ganong pangyayari, nakakalungkot, pero malinaw po yun na yun po yung isang form ng judgment ng Panginoon na nagsisimula sa kanyang iglesia. Si Steve Lawson, isa din siya sa mga pinapakinggan ko dati. Pero, yun nga po, meron siyang hindi pinagsisihan na kasalanan. Inalis ng Panginoon yung ministry niya, maging yung church niya, inalis siya sa church. So, merong purging, merong paglilinis. At magsisimula yan sa bayan ng Diyos. Panglima, God's purging is His mercy. Awa po ito ng Panginoon. Matindi yung pagpupurga ng Panginoon. Pero ito po ay form o awa ng Diyos. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 6, dinidisiplina ng Panginoon yung kanyang mga anak. Pinapalo niya yung kanyang mga mahal. John chapter 15 verse 2. John chapter 15 verse 2. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya naman pinuputulan at nililinis ang bawat sanga nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. So kung hindi ka nagbubunga, halisin tayo ng Panginoon. So yung mga nakikinig po ngayon sa mensahe ng Panginoon at merong nilalagtad ang Lord sa atin na kasalanan na dapat natin pagsisihan, ibig sabihin po, hindi pa huli ang lahat. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon para ito po italikuran, pagsisihan at ilagay sa liwanag ng kanyang kabanalan. Kung meron ka pang conviction ngayon, ibig sabihin may pagkakataon pa tayo magsisi. Ibig sabihin hindi pa kalyado yung mga puso natin. Pero kung parang wala nang dating sa atin yung gantong mensahe, malinaw, puro kalyo na yung puso natin. Wala na tayong conviction. God's purging is His mercy. That may awa ang Diyos, magsisipo tayo. Pang-anim, call to repentance. Let the purging begin in us. Sabi ng Santiago chapter 4 verse 8. Ano sabi dyan? Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bago ang isip.
Salamat sa Panginoon dahil hindi siya nagsasawang paalalahanan tayo sa mga ganito pong mensahe. Medyo masakit talaga. Masakit talaga makarinig ng mga ganitong mensahe. Pero ito po yung kailangan natin. Bilang conclusion po, revival begins in the house of God. Ang tanong po, will you allow God to purge you? Hahayaan ba natin ang Panginoon na purgahin tayo sa ating mga kasalanan? O tatayo pa rin tayo ng may pride? Tatakpan pa rin natin yung kasalanan natin o magpapanggap pa rin tayo mga Kristiyano? Let the fire fall. Let the purging begin and let the church be revived. So yan po yung mensahe sa atin ng Panginoon ngayong gabi. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa harap ng aming banal na Diyos, wala po kaming may pagmamalaki o Diyos. Wala kaming may pagmamayabang. Hindi sa lahat wala kaming may tatago sa Lord. Kitang-kita nyo yung kalagayan ng aming mga puso. Kaya sa inyo yung mga kasalanan na pinipilit man namin itago sa sarili namin o sa kapwa namin. Kaya sa inyo, Lord God, kung hindi kami totoong Kristiyano, kung hipokrito kami, Lord God, kung hindi totoo yung mga ginagawa namin, hayag dito sa inyo, Lord God. Kung nakikita mo man kami na nagtatago dito sa simbahan mo, Lord God, para lang suotin yung maskara ng kabanalan, alam niyo yun, Lord God, nakikita niyo yun. Walang hindi hayag sa iyo. Ilagay man namin ito sa kaliwanagan, kita mo ito, Lord God. Wala pong may tatago sa iyo, Diyos. Kaya Panginoon, patuloy namin dalangin na saligsigin niyo po aming mga puso sa gabing ito, Lord. Mangusap po kayo sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo. Magkaroon, Panginoon, ng tunay na pagsunod sa kalooban mo. Inaamin namin yung aming mga kasalanan sa gabing ito, Lord. Alam kong hindi ito yung huling mensahe mo about sa topic na ito, Lord. Marami ka pang ituturo sa amin. Pero hayaan mo po na ngayong palang, Lord God, tunay na makonvict kami, Panginoon, sa mga hidden sins namin, Panginoon. Sa ganun, hindi kami maging hipokrito sa harap mo. Ayaw namin dumating yung araw, Lord God, na pagharap namin sa iyo, Panginoon, sasabihin mo, hindi mo kami kilala. Tagal namin nag-church, tagal namin tumalo, tagal namin naglingkod, pero pagdating sa harap mo, hindi mo pala kami kilala. Kasi hindi pala kami pagsisisi, Lord. Huwag niyo pong hayaan, Lord, na mawala yung conviction sa amin. Na maging kalyado yung aming mga puso. Na maging bingi kami sa katotohanan mo. Pagkas patuloy mo kami yugyugin. Patuloy mo kami, Lord God, turuan. Patuloy mo sunugin sa amin yung aming mga kasalanan, Lord God. Purgahin mo kami, Panginoon. Linisin mo kami, Panginoon. Binibigay namin sa inyo aming mga puso sa gabi nito. Kanya ka po tayo pag lahat ay tumayo. Umawit po tayo sa ating Panginoon. Sige. Sige po, sa pag-awit natin, gawin natin personal po itong panalangin sa Panginoon. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purifies my heart, let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart
for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sins. Deep within, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Patuloy po kami nagpapakumbaba, Lord, sa inyong harapan sa Lord. So patuloy po namin pananalangin sa bawat isa, Lord God, sa aming groupings, we pray, O God, patuloy niyo kami sa lahat, Lord God. Ito po kami sa katalasan ng Panginoon Jesus. Amen. Punta po tayo sa mga groupings po natin. Tapos ito po yung prayer items po natin. Marami po tayong kapatid na hindi natin kasama ngayon. Sama po natin sila sa mga panalangin po natin. So una, personal purging. Kung meron tayong pinatagong, alam na natin yan. Pangalawa, church cleansing, magkaroon po ng paglilingis sa Iglesia ng Diyos. Pangatlo po, maibalik po yung banal na pagkatakot sa Panginoon. Pang-apat, yung leadership holiness, yung mga leaders po natin na sila po yung maging ganap. Tapos yung revival fruit. Kasi meron pong bunga po yung ating revival. So yun po, punta po tayo sa mga groupings po natin.